Akala ng Iran makokontrol nila ang Strait of Hormuz gamit ang mabilis na bangka at coastal missile sites. Pero pinatunayan ng US na mali ito. Nagpakawala ang US ng malalakas na 5,000 libra na bunker buster bombs sa baybayin ng Strait of Hormuz. Nabiyak na ang kipot. Nililinis na ng US ang daan para makabalik ang barkong pangkalakalan gamit ang bagong bombang nagtanggal ng kontrol ng Iran sa kipot. Tatalakayin natin mamaya sa video kung bakit espesyal ang bagong US bunker buster. Pero ito muna ang ginawa ng US. Nag-post ang US Central Command, CENTCOM, sa X noong Marso 17 para ipaliwanag ang mga detalye. Ilang oras nang nakalipas, matagumpay na ginamit ng US forces ang maraming 5,000 libra na deep penetrator munitions sa pinatibay na Iranian missile sites sa baybayin ng Iran, malapit sa Strait of Hormuz, ayon sa CENTCOM. Nagbanta rin sa internasyonal na pagpapadala sa kipot ang Iranian anti-ship cruise missiles sa mga lugar na ito. Kaya malinaw na natin kung ano nangyari at ang dahilan nito sa madaling salita. Marami pa tayong dapat pag-usapan, lalo na sa mga uri ng bombang ginamit ng US at ang susunod na mangyayari sa Strait of Hormuz. Malaki ang epekto ng pagtanggal ng Iran missile launch site sa baybayin na ginagamit ng rehimen para takutin ng mga merchant vessel sa Strait of Hormuz. Layunin ng US na panatiling bukas hanggat maaari ang mahalagang checkpoint na binarahan ng rehimen ng Iran sa pagtanggal ng mga missile site doon. Ayon sa Telegraph, gumagamit ang Iran ng iba't ibang paraan para kontrolin ang Strait of Hormuz. Ang mga fast boat na speedboat na may sea-skimming missiles at armas ay mabilis pumapasok at lumalabas sa kipot para umatake sa mga barkong pangkalakala. Pero ang anti-ship missiles na tinarget ng US gamit bunker-busting bombs ang pinakamalaking banta sa matagalang panahon. Maaring maging target ang mga fast boat hanggat napananatili ng US ang kanilang presensya sa impapawid sa ibabaw ng kipot, gaya ng sinasabi nilang gagawin nila sa pamamagitan ng pagpapalipad ng kanilang A-10 Warthog attack aircraft para harapin ang mga bangka. Mas delikado pa ang anti-ship cruise missile ng Iran. Ang mga missile gaya ng Gadir at Qadar ay nakakabit sa mga truck, kaya madaling ilipat sa kalsada at mas mahirap sirain mula sa impapawid kumpara sa mga fast boat na madaling wasakin sa tubig. Kaya ang mga missile ng Iran na tamaan ng mga bangka halos kahit saan sa kipot. Ang abot nila ay mula 12 hanggang 100 at 86 milya sumasaklaw sa buong daluyan ng tubig, mula baybayin hanggang pasukan at labasan ng kipot. Mayroon ding Abu Mahdi ang Iran. Ang makapangyarihang cruise missile na ito ay kayang bumiyahe ng hanggang 600 at 21 milya na nagbibigay sa rehimen ng Iran ng banta na umaabot lampas pa sa isang daluyan ng tubig na nadudulot ng napakaraming problema matapos ilunsad ng US ang Operation Epic Fury. Kapag pinagsama pa ang Hormuz 2 at Gulf anti-ship ballistic missiles ng Iran na may abot na 186 na milya at kayang tamaan ng gumagalaw na barko gamit ang satellite navigation, malinaw ang banta na dapat puksain. Wawasakin ng US ang mga imbakan ng missile ng Iran kahit saan makita. Mas epektibo kung sisirain ang mga launcher ng Iran sa baybayin ng kipot ng Hormuz dahil kahit malakas ang kanilang mga missile, mawawalan ito ng silbi kung wala nang magpapaputok. Problema ng US, tinatago rin ng Iran ang mga launcher nito. Karaniwang itinatago ang mga launchers sa mga tunnel sa ilalim ng lupa o gilid ng bundok, kaya hindi sila kayang tamaan ng missile at bomba ng Amerika. Masyadong malalim ang tago ng mga ito. Kailangan ng US ng ibang sandata para mapawalang bisa mga missile site ng Iran sa kipot ng Hormuz. At nahanap nila ito sa bagong na-develop na GBU-72. Ito ang 5,000 libra na deep penetrator munition na binanggit ng CENTCOM, bahagi ng lumalaking arsenal ng US para sirain ang matitibay at tagong missile site sa ilalim ng lupa. Hindi na bago ang paggamit ng bunker buster laban sa Iran noong Operation Epic Fury. Gumamit na ang Amerika ng MOPS na may bigat na 30,000 pound laban sa Talagan 2 nuclear facility at binumba ang Iran gamit ang 2,000 pound bunker busters na tumatarget sa mga missile launch site at matitibay na pasilidad sa bansa. Ngunit, kakaiba ang paggamit ng GBU-72 para sirain ang mga launch site sa baybayin ng kipot ng Hormuz. Ayon sa ulat, ito raw ang unang pagkakataon na ginamit ng US ang particular na bunker buster na ito. Sabi ni Hal Kemper, isang national security analyst at retired Marine intelligence officer, ito ang unang beses na nangyari ito. Sa panayam ng Fox News, tinanong si Kemper kung nagamit na ng US ang GBU-72. Sa pagkakaalam niya, hindi pa ito nagagamit at sa tingin niya,
Ito ang unang beses na nagamit ang partikular na ito. Sinabi niyang, matagal nang gumagastos ang US sa paggawa ng bunker-busting bombs. Marahil para gamitin laban sa Iran at iba pang bansang may matitibay na underground na pasilidad. Hindi laging layunin sirain ng mga pasilidad gamit ang ganitong bomba. May mga sobrang lalim na kahit MOP na kayang tumagos ng 200 talampakan di pa rin abot. Gayunpaman, kailangan ng mga underground bunker ng mga pasukan at labasan. Kailangan nila ng mga tunnel papasok sa loob at kailangan silang itayo mula sa ibabaw pababa. Sirain ang mga tunnel para mawala ng access ang Iran sa laman ng kanilang mga bunker. Sa baybayin ng Strait of Hormuz, ginagawa na ng US ang hakbang para hindi na magamit ng Iran ang kanilang mga anti-ship missile launcher. At ginagawa nila ito gamit ang isang bomba na hindi pa nila kailanman ginamit noon. Bagamat ayon sa aviationist at Kemper, ang pinakawalan ng US laban sa Iran ay ang kauna-unahang paggamit ng GBU-72 sa kasaysayan, binanggit ng Warzone, TWZ, na maaari pa rin itong pagtalunan. Tinukoy nito ang ulat ng CBS News noong Mayo 2024 na nagsabing 3 US opisyal ang nagkumpirma na ginamit ang GBU-72 laban sa kampo ng Houthi sa Yemen matapos targetin ng grupo ang mga barko sa Red Sea. Ayon sa ulat, tinamaan ng bomba ang target at may ilang kapansin-pansing pagkakatulad. Tulad ng Iran sa Strait of Hormuz, sinusubukan ng mga Houthi hadlangan ang pagdaan ng barko sa pamamagitan ng pag-atake sa mahalagang daanan ng tubig. Bukod dito, sinuportahan ng Iran ang mga Houthi at madalas silang tawaging proxy ng rehimen ng Iran. Ang ibig sabihin nito, kung tama ang ulat ng CBS, ay may karanasan ng Iran sa pagharap sa GBU-72 noon. Walang nagawa noong 2024 at kahit lumipas ang halos 2 taon, hindi nito napigilan ang bunker buster ng Amerika na sirain ang mga underground missile launch site nito sa Strait of Hormuz. Paano makakagawa ng paraan ng Iran? Napakahusay na sandata ang GBU-72. Ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit, kasabay ng pagbubunyag, kung paano pinakawalan ng US ang bago nitong bunker buster, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa posisyon ng Iran sa Strait of Hormuz sa ilang sandali. Pero bago natin gawin yan, ito mismo ang klase ng mga bagay na tinatalakay namin sa The Military Show. Kung ganitong kaalaman ang gusto mo, mag-subscribe ka sa channel dahil lingguhan namin itong tinatalakay. Balikan natin ang GBU-72. May rason kung bakit gusto ng Israel makuha ang bagong bunker buster na ito mula sa Estados Unidos. Ang sandatang ito ay orihinal na dinevelop para palitan ng GBU-28 ng Amerika na ginamit mula 1,971. Isa rin itong 5,000 pound bunker buster. Pero dahil 30 taon na ito, baka hindi na ito ganoon ka-epektibo laban sa mga underground bunker ng Iran kumpara sa naging bisa nito laban sa iba pang pinatibay na target noon. Noong 2021, inilabas ng US Air Force ang GBU-72 matapos matagumpay na mailaglag ito mula sa F-15E Strike Eagle sa kanilang pagsubok. Ipinapakita nito kung paano ginamit ng US ang bunker buster sa Strait of Hormuz, kaya manatili para sa iba pang detalye. Noong 2024, lumabas ang mga litrato ng mga biisa bomber na may mga GBU-72 sa panlabas na pylons na nagpapakitang may hindi bababa sa 2 opsyon ang US para gamitin ang makapangyarihang bombang ito. Sa oras na ito, ang mga bisa ay nasa RAF Barefoot at handang lumipad para sa mga susunod nilang misyon sa anumang sandali. Nayanig na ang Iran ng mga GBU-72 minsan na. Maaring kailangan nitong harapin pa ang mas marami pang darating sa malapit na hinaharap. Tungkol naman sa bomba mismo, ayon sa TWZ, pinagsasama nito ang BLU, 138B penetrating warhead sa isang variant ng Joint Direct Attack Munition o JDAM, kit na ginagamit ng US para sa kanilang 2,000 pound na mga bunker buster. Pinaghalo ng tail kit ang GPS at inertial navigation systems, kaya nagagawang ilansad ng US ang mga bomba mula sa malayo. Nababawasan ang panganib mula sa air defenses ng Iran sa eroplanong naglulunsad ng bomba. Hindi naman malaking banta ang depensang yon. Napilitang gumamit ang Iran ng magkakahiwalay na air defenses laban sa aerial assault ng Amerika matapos wasakin ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion ng Israel ang 85% ng kanilang air defense network ayon sa Alma Research and Education Center. Kagiliw-giliw, idinagdag ng TWZ na ang warhead ng GBU-72 ay tila pinagsasama ang AFX-7 57 explosives at PBXN-100 at Siyam. Napansin ito dahil ito rin ang kombinasyong ginamit sa MOP na nabanggit kanina. Mukhang may nahanap ang US na talagang epektibo para dito. Wala pa tayong sapat na impormasyon sa GBU-72, kaya maraming spekulasyon sa abot at kakayahan nitong tumagos.
Ayon sa TWZ, kayang tumagos ang GBU-2 ang 48 sa 15 talampakan ng reinforced concrete at humigit kumulang 100 at 50 talampakan ng lupa. Kung papalitan ng GBU-72 ang lumang bunker buster, mas malalim ang kaya nitong pasukin sa parehong materyales. Kaya mas nanganganib ang mga underground bunker ng Iran. Tandaan, hindi kailangan ng US na tamaan mismong mga bunker. Ang pagsira sa mga lagusan na ginagamit ng Iran para ilabas at ipasok ang kanilang mga missile launcher para sa kipot ng Hormuz, papasok at palabas ng mga bunker na ito, ay sapat na para maging walang silbi ang mga ito. Maaaring gawin ng US ang katulad na bagay gamit ang 2,000 pound na bunker busting bombs na napag-usapan natin kanina. Pero mas marami sa mga bombang yon ang kakailanganin para makapagdulot ng katumbas na pinsala at maaaring itinatabi ng US ang mga sandatang yon para sa mga pag-atake na mas malalim pa sa loob ng mainland ng Iran. Gusto ng US na mabilis matapos ang pag-atake at malakas na tamaan ang Iran. Hindi mapipigilan ng konkreto o lupa ang GBU-72. Sa baybayin ng Strait of Hormuz, paulit-ulit natututuhan ng Iran ang aral na yon. Naalala mo ba yung pahiwatig namin noon? Hindi yon masyadong patago. Maaring ginamit ng US ang F-15E o B-1 bomber para ihatid ang GBU-72 sa mga underground missile launch site ng Iran. Ayon sa RBC Ukraine, nagbagsak ang US ng maraming GBU-72 sa mga target ng Iran sa pinakahuling bunker busting strikes ayon sa kasalukuyang pagtataya. Ipinapalagay ng outlet na dahil sa laki ng payload na ito. Malamang ng bisa na nakabase ng US sa RAF Fairford ang ginamit dahil kaya nitong magdala ng hanggang 12 GBU-72. Ang F-15E ng Amerika sa kabilang banda ay isang malakas na bomba lang ang kayang dalhin bawat isa. Kaya makatuwirang B-1 ang ipadala. Layunin itong magdala ng mas malakas na puwersa sa atake at bawasan ang panganib mula sa depensa sa himpapawid ng Iran sa pagbibigay ng kaunting target. Hindi ibig sabihin na hindi kasali ang F-15E sa operasyon. Maaring kasali pa rin sila. Mabilis na pumasok para sa paunang atake habang tinatapos ng B-1 ang 8,500 kilometrong biyahe o 5,200 at 81 milyang biyahe papuntang Iran. O sumunod matapos masira ang mga pangunahing lugar ng paglulunsad. Kung tama ang RBC Ukraine at pinakawalan ng US ang hanggang 48 GBU-72 sa mga missile site ng Iran, tiyak ng B-1 ang nagdala ng karamihan sa lakas ng apoy. Anuman ang eroplanong ginamit ng US, tiyak nating alam na pinakawalan na ang GBU-72 sa Strait of Hormuz. Iyon ay nag-iwan sa atin ng dalawang tanong na kailangang sagutin. Bakit na yon? At ano ang susunod na mangyayari? Pagbabalikan natin ang ikalawang tanong sa dulo ng video. Ayon sa New York Post, tinalakay nito ang mga batayang punto kung bakit na yon pinakawalan ng US ang pinakabagong dagdag sa bunker-busting arsenal nito kaugnay ng pag-atake ng Amerika. Itinuro nito na sinusubukan ng Iran harangin ang Strait of Hormuz mula nang magsimula ang Operation Epic Fury at naging medyo matagumpay sila. Sa tulong ng mga mina, drone, mabilis na bangka at anti-ship missile, napigilan ng Iran ang karamihan sa 27% ng pandaigdigang maritime energy na dumadaan taon-taon sa daan ng tubig na ito. Nagresulta ito sa pagmahal ng langis sa mahigit 100 kada bariles ilang beses habang may labanan. Naniniwala ang Iran na kaya nitong presyurin ng US para itigil ang Operation Epic Fury gamit ang kanilang mga aksyon sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang estratehikong tubig sa mundo. Tulad ng itinuro ng New York Times sa isang artikulo noong Marso 21, napakahalaga ng strait na ito kahit nagtalaga ang US ng mga barko para bantayan ito. At ginawa nila ito sa loob ng 3 kapat ng isang siglo. Malaking bahagi ng Strait of Hormuz ay sakop ng tubig ng Iran, kaya ito'y malaking bottleneck sa supply ng enerhiya ng mundo. Sinusulit ng Iran ang katotohanan iyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga missile strike at iba pang pag-atake upang takutin ang mga barkong pangkalakal na sumusubok dumaan sa strait. Ayon sa ABC News Australia, hindi bababa sa 20 barko ang inatake sa paligid ng Strait of Hormuz mula nang magsimula ang Operation Epic Fury noong Pebrero 28. Hindi na talaga naglalayag ang mga barko. Kung may naglalayag man, paisa-isa lang ang pagdaan. Sabi ng The New York Times, 3 o 4 lang na barko bawat araw ang dumaraan sa kipot na yon. Bago ang digmaang laban sa Iran, mahigit 100 ang karaniwang bilang ng mga barkong dumadaan araw-araw. Nakakabaliw, dahil kahit halatang vulnerable ang Strait of Hormuz, maraming nag-iisip na hindi ito isasara ng Iran ng ganito kalawak. Si Neil Crosby, na siyang namumuno sa panangaliksik ng langis sa kumpanyang nagsusuri sa merkado ng enerhiya na Sparta,
ay nagsabi rin ng ganito sa New York Times na nagsabing, "Ang klasikong sinasabi ng lahat, pati na ako, hanggang ngayon ay masyadong malaki para bumagsak. Hindi ito kailanman magsasara." Hindi kailanman papayagan ng mga kanluranin o kaalyadong puwersa ng hukbong dagat na mangyari ito. Nangyari na ito. Ang mga GBU-72 na rumaragas sa mga lugar ng paglulunsad ng anti-ship missile sa iba't ibang bahagi ng Strait of Hormuz ang tugon ng US sa problemang gawa ng Iran. Dahil dyan, bumabalik tayo sa pangalawang tanong na inilahad natin. Ano ang susunod na mangyayari? Maaring may mas marami pang mangyari at binalaan na rin ng US ang Iran tungkol dito. Sinabi ni Admiral Brad Cooper na siyang commander ng CENTCOM na nananatiling nakatutok ang US sa pagbuwag sa banta ng Iran sa malayang daloy ng kalakalan sa kipot ng Hormuz. Ayon kay Cooper, ang ating mga piloto ay aktibong naghahanap at tinatanggal ang mga banta at target sa mismong oras at hindi titigil sa pagtugis sa mga ito. Malamang na ang maraming puwersa militar ng US sa Iran ay kumukuha rin ng impormasyon sa iba pang lugar ng paglulunsad ng misil sa kipot ng Hormuz na hindi tinamaan sa unang atake. Nasa RAF, barefoot pa rin ang mga biisa, kaya posible muling gawin ng US ang ginawa nila sa digmaang pandagat. Nagbigay rin ng pahiwatig si Pangulong Donald Trump ng US tungkol dito nang magbigay siya ng babala sa Iran noong Marso 22 na may 48 oras ang kanilang rehimen para muling buksan ang kipot ng Hormuz, kung hindi ay wawasakin ng US ang mga lokal na planta ng kuryente na nagpapadaloy ng kuryente sa buong bansa. Sa panig naman ng Iran, mukhang hindi sila umatras sa mga banta na ito o hindi man lang lubos na umatras. Ang tagapagsalita ng pamahalaan ng bansa, si Mohammed Bakar Khaliba, ay agad nang nag-post sa X upang magbigay ng tugon sa mga banta ni Trump. At agad niyang sinabi, kapag tinarget ang mga planta ng kuryente at infrastruktura sa bansa, magiging lehitimong target din ang mga kritikal na infrastruktura ng enerhiya at mga pasilidad ng langis sa reyon. At ito ay tuluyang masisira at magiging mataas ang presyo ng langis ng matagal. May mga palatandaan na ang tuloy-tuloy na presyo ng Iran sa kipot ng Hormuz ay nagkakaroon na ng epekto. Noong Marso 22 ayon sa Reuters, bubuksan ng Iran ang kipot para sa lahat ng barko, maliban sa mga konektado sa kalaban. Ginawa ito ng Iran habang naghanap ng diplomatikong solusyon sa gulo, kahit di pa malinaw kung anong barko ang ituturing nilang konektado sa US. Natural, kabilang sa kategoryang iyon ang mga Amerikanong barkong dadaan sa kipot ng Hormuz. Paano naman ang mga barkong pangkalakalan na kaalyado ng NATO o mga sasakyang dagat mula sa mga bansang may negosyo sa US? Susubukan pa rin bang umatake ang Iran? O ito ba ay paraan para sundin ng 48 oras na ultimatum ni Trump habang nagpapakitang matatag ang rehimen at hindi sumusuko? Ang mga susunod na araw ng pagdaan o hindi pagdaan sa Strait of Hormuz ay magbibigay ng malinaw na palatandaan. Kay Trump, bukod sa deadline niya, tila hinihikayat pa rin niyang tumulong ang mga kaalyado ng Amerika sa pagbabantay sa Strait of Hormuz, kahit sinasabi niyang di kailangan ng US ang tulong nila. Hindi naman talaga natin kailangan ng masyadong tulong, at hindi rin talaga natin kailangan ng tulong. Idineklara ni Trump, halos kasabay ng kanyang pahayag na nagkamali ng malaki ang NATO dahil hindi nito tinulungan ang US sa pagbabantay sa Strait of Hormuz. Maaring dumating pa rin ang NATO. Ayon kay Kalihim General Mark Rutte, aktibo ang mga kaalyado ng NATO sa paghahanap ng solusyon sa krisis sa Strait of Hormuz. Iniulat ng Axios noong Marso 19 na 7 kaalyado ng US ang handang bumuo ng koalisyon para magbantay sa Strait of Hormuz, kahit wala pang tiyak na pangako o kasiguraduhan kung matutuloy ang misyon habang may Operation Epic Fury. Ngayon, kailangan harapin ng Iran ang epekto ng pagpapakawala ng US ng mga malalakas na bunker-busting bomb sa mga pasilidad ng missile sa ilalim ng lupa nito sa paligid ng Strait of Hormuz. Posibleng lumala pa ang problema kung gagamitin nilang drone para banta sa daanan ng tubig. Hindi inaasahang tulong ang dumarating sa US at mga estado sa Gulpo na tinatakot ng Iran sa pamamagitan ng Ukraine at ng mga interceptor drone nito. Panurin ang aming video para sa detalye at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa Operation Epic Fury. Salamat sa panonood.